Presidente, sasabihin sa'yo ni Presidente, nasaan yung 20,000? Pakita niyo sa akin mga listahan. Sino yan? Kailan namatay yan? Anong petsa niyan? Anong okasyon yan? Abogado ito eh. Of course. Di ba? Kaya useless. Kung wala kayo may sagot, huwag niyo nang tawagin, mapapahiya lang kayo. Alright, magandang umaga. So yan nga, yung kongreso na nag-iimbestiga kay Duterte ay ipapatawag daw umano siya doon sa Kamara. Alright, kung sabi naman ni Salvador Panelo, huwag nyo lang ipatawag at mapapahiya lang kayo. Panoorin nyo kung anong masasabi nyo dito. Alright. Lahat ng pruweba sa umano'y 20,000 na namatay dahil sa sinasabing extrajudicial killing sa war on drugs ng nakaraang administrasyon. Yun ang claim na 20,000 plus. Sama nagmula yun? Nagmula yun kay Rappler eh. Sino nga si Rappler? Si Maria. Maria Ressa. Si Maria Ressa. US funded. Siya nag-release nun. And in fact, personally, I asked her. Sabi ko, I don't remember na kung personally o basta parang sinagot niya yung tanong ko eh. Sabi ko, saan mo na ako yung 20,000? Sabi niya, ini-report lang yan ng isang dyaryo din eh. Ay, tinamaan ng magaling ka nga ako. Inuulit mo lang pala, hindi mo verify. Kaya ever since, hinahamon na po natin, kahit si Presidente Duterte, yung 20,000 yun, nasaan yan? Saan ang listahan yan? Kasi, yung gobyerno, meron pong listahan ng mga napatay o namatay in the course of the raid. Kompleto ang facts. In fact, pinalalabas pa sa TV. Yun ang recorded. Yung sinasabi niyo, chismis. Samantala, matapos sabihin ni Pangulong Bongbong Marcos sa isang PNP command conference sa Camp Crame nitong linggo na bumaba na raw ang kaso ng pagnanakaw, panggagahasa at iba pang krimen sa bansa, ay tila may sumabay pang iba dito. Marami na namang has gone down. Criminality and so forth and so on has gone down. The economy has also gone down. His popularity and trust rating has also gone down. Yan tama siya. Yun yung totoo. In addition to.